Father, Lord. You know we're so blessed tonight, O God. You know about those someone who allow us to gather to receive your word, to pray for one another, service. We know, O God, ang mga praises, mga worship, mga pag-awit, Lord, di makapadungan, kung makapagawa sa iyong pagkalis. You are self-sustained, you are sufficient, O God. You are self-sufficient na sa iyong mga panyan, and Lord, because of what you have done sa mga iyong bigit na maging natin, nakita ang maayon na natin, Lord, and Lord, ito sa iyong pressure, and ito ang biluwas niya. That's why we are here tonight gathering, O God, to give thanks to God sa mga buhat niyo. From the beginning until now, O God, gusto maabot niyo, umuha ito na, Lord, pagkamuhat niyo sa mga. There are times, actually, Lord, most of the times, we fail. That's why, we are asking you tonight, cleanse us, purify our hearts, O God. Sa iyo ang Lord sa mga kalabasan ng buhay. Ganina, hapon, sa nagawin ng araw, sa mga nabina. Ang ginagalabanan, Lord, ng mga bagay, O God. Help us, na mahimo, malawat, parinig ito na sama sa Jesus sa sweet offering na usa kaya sa mga basahan ng Diyos. Kaya mitubog din nga hindi mga salaan ng buhat na ito, Diyos, na hindi mo ba, Lord, para mahimpaw ng mga pagkatapos ng ito. We're asking you, O God, to cleanse us. And also, God, sa mga kaubanan ko lang, mga tayong narinig mo. Ikaw, Lord, magpaprotektar sa lahat, maghahagat kami ng safe na travel din. Isa naman sa mga kaubanan, Lord, na rin makahintuli ka ron. We pray, Lord, ikaw mag-ubang ganina na kapatay sa pamungat, mag-agahin mo ito ng Diyos. Ito na importante ang hangin sa mga. Hindi na siya dapat forsake you. We have to encourage one another, to exhort, to stir up one another. Mabuhat na lang ang Lord kung magtapos ng Babahin, Lord, sa mga. Remind us always, Lord. Break us always, Lord. Pagluhin niyo kung saan dapat, kung saan hindi dapat ng pagbabahin. We cannot do this, Lord, on our own. We need you always. We need you every moment. Tonight, O God, spirit us kung magpatalibala, Lord, sa mga prayer. Kita na, Lord, magmasalit ka kami mo, pinagsabulan ni Jesus. Ay buto na ang maluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Brother. So, karon wala tayo song leader for this Friday. So, speak na karon, and I would like to call mine Pastor Andres sa pagkampun. Amen. Ayong gabi sa atong tanan. So namin tugnaw tungod sa aircon, tugnaw tungod sa ang panahon. Both. Mamalagang ka sa pulong sa Diyos o buot ko nga pagayunon ang akong sugdan sa pag-isgod nga itong pila na kasimana nga itong first week ba ito? First week of sermon. Diin isgutan na ito ang Colossians chapter 4 gikan sa verse 2 ngadto sa verse 6 o naisgutan nato ang verse 2 to 4
Karon ang kita sa verse 5. Pero basahan ko lang kini sa pabalik starting from verse 2. Ingon din Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer and watch the same with thanksgiving. With all, praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, for that I may make it manifest as I ought to speak. Verse 5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Lord, mamalandong mi sa imong mga pulong. Among mga pag-ampo Diyos na hatagan mo kami o understanding samtang among pakalandungan ng imong mga pulong o ituhod o Diyos na imong i-anoint ang imong sab na mouthpiece karon, imong tigpamaka ng imong mga pulong na imong makaabot kini sa matag igdulungo sumala sa imong katuyuan at kahinala. Ito biyalaman ka na gaya kami mo Diyos in Jesus' name. Amen. Atong bisgutan ang sermon title nato natong milabay pa nga pagsugod sa pagsugod nato ani living with an unforgettable impact. Then na isgutan nato na mention nato sa first nato nga point mao ang impactful living requires a passion for prayer. And isgutan nato under niana maintain a consistent posture. Itong ingon sa verse 2, sa first phrase niya na continue in prayer. So, magkinaon sa man, padayon yun sa mga patampo. And then, secondly, maintain a clear focus. Verse 2, na-mention dito, and what's in the same with thanksgiving. Magbantay. Di nag-isgot siya sa gihapon about prayer. Ang same idea na isulti usab ni Paul ni Ana dito sa Philippians chapter 4 verse 6 na ingon niya, be careful for nothing. So instead na mag-guol-guol, though mubati man o kaguol, pero kung sa kanta pa, take it to the Lord in prayer. Na may mga trials and temptations, take it to the Lord in prayer. So take a clear focus. And the last one na ato isgutan is verse 3 and verse 4 about mission-minded prayers. Na sulat si Apostol Pablo sa verse 3 and verse 4 na hangyo niya nga mag-ampo in kaniyang mga believers sa Colossae na mag-pray po sila kaniya kampo. Bisan tuod siya apostle, active sa ministry, sukod gani siya patyon, pero iyang dipakita na still nag-need siya prayer.
So walay pastor nga wala na kinahanglan og prayer sa mga members. Mao ginatino. Kami mga pastors nagkinahanglan gini prayer. Prayer dili lamang sa among mga pag-ampo o sa among kaugalingon na kami magmayampuon, lakip na usab ang pag-ampo ninyo ng mga kauban sa iglesia. Munang kung nanong naka-appreciate mo sa mga mensahe na inyong nadubog sa mga pastors ninyo, usa sa mga rason nga sama sa isulti din nagapasabot na ginatubag sa Ginoo ang inyong mga kapatid. Kaya ingon ni Apostol Pablo, pag-ampo mo nga unang hatagan sa Dios og abli nga door para sa trabaho sa Ginoo. So nagid mo'y kabahin nga nung na churches, mission churches na mga open, doon na may kabahin na. Mo nang dapat masabkan sa tanan o dapat ma-encourage pa ang tanan sa pag-pray. Kaya dili pa igo lang sila ipakatao o ipahimugso na pasakdan na. Dili na kinahanglan sila sa follow-up na prayer. So that God may open to us a door for the Word. Wala yung ang rason na nung kinahanglan ng prayer. And then ikatwa, that God may grant clear proclamation of Christ's mystery. Kay mga tinako na lisod na sabton. Si Jesus pa, sa diyang ipangutana siya sa mga disciples nga na kung magtudlo ka, imo mang ipaagig sambingay. Yun si Jesus para katong mga nagtanaw, dili makakita, kung may iba naminaw, pero dili makasabot, niya, basin niya, o mubalik sila sa Ginoo, maghinusol, o mubalik sila sa Ginoo, pasayin. Of course, pinaisgutan na diha katong mga tao nga dili, I believe nga usa sa mga ginamention na diha is katong mga pinili sa Dios. So, muna ang hinungdan. Well, sa ato papalayo din verse 5, kay sa una is ang impactful na pagkinabuhi requires passion sa prayer. Secondly, is impactful living requires wise principles. Makita nato din in verse 5. Ibasa na nato din, pero basahan na kung usap, ino niya, walk in wisdom toward them. Kinsa mani, them that are without. Nasa gawas, that ingon din redeeming the time. Sa time o sa early New Testament, o hilabi na niining panahon sa unang mga magtutuo, particularly nato sa Colossae, mga magtutuo usab sila nga naa sa kining society of pagans. Napalibutan sila ng mga tao ng mga kumbaga godly tanawon, pero ang ilang God is kadtong mga daghan kaayo pero lain-lain. Munang dunay God sa gusto sila mo sangkit na sa Ginoo sa kining mag-uuma mo to ilang sangkito.
my point mao nga na sila napalibutan sa kining society of pagan, society of kining mga tao nga daghang mga gods, mga Greek philosophers, napalibutan sila o mga Jews nga loyal kaayo o nagasunod yun sa law ni Moses. Kumbaga, libog na usahay kung imog yung hunahunahon nga kanabang kung sa kinaugalingon lang, murabaglis, libog na ba sa may maayong sundol ini. Pero, usa sa ang advice din ni Apostol Pablo, hilabi na sa mga magtutuo, din sa verse 5, is to walk in wisdom. Una din sa atong paghisgot din sa duha na itong amahin karon is to guard our testimony. Part sa point sa dimension din sa verse 5. Nag-ingot din walk in wisdom toward them that are without. Katong mga naas gawas. Anong bantayan man ang atong testimony? Guard our testimony. Anong kinahanglan pa man bantayan na anyway, hindi sila pinili na sa atong mga natunan, di man nagdihapon din sila luwason. Pero ang point din nga buot nga ipaabot sa matao sa kanato, unsa man ang mahitabo diha kanila, ang point din mao nga ang atong responsibilidad bilang usab mga magtuto mo ilangan sila sa Ginoo o dili, but dinhi gipakita dinhi nga ang ato sa usa sa mga responsibilidad is ang pagbantay sa atong kinabuhi o pagkinabuhi. Kay naa ko'y nagapaniid sa ato. Being mindful of our behavior, o being mindful of our behavior. Pasabot nga, ibi ay maayod na bang sana kalandrakas o pataka na lang sa kinabuhi na walay dili makita, maglibog ang tao ngayong gustuhan ng dili. Sumana nga nga diha sa balang kasulatan pinatudlo sa matag-usa sa ato, sa Sunday school, sa wali, sa small groups, kung sa pa ng mga activities, doon ay mga paghisgot, pagtudlo sa pulong sa Diyos, tungod kay mahinungdanon ang atong pag-inabuhi na inubanan sa paggiya sa pulong sa Diyos, tungod kay ang atong pag-inabuhi ingon mga magtutuo, di kinahanglan sa kining mapasibo, mapahaom diha sa kabubuton sa atong buhi. How we live our life in public is the loudest sermon we will ever preach. Yes, atong pag kinabuhi sa gawas o sa kalibot, mo na ang pinaka
kusog kuno nga tingog, kusog nga mensahe uwali nga atong mahiwali. Kung Sunday, wala nagpasabot nga mo contradict ni nga kinahanglan kang sulti. No? Tama na. Doon ako'y mga panahon nga ang ato kong kinaiya ang atong pagkinabuhi, doon ako'y maayo o klarong mensahe. Klaro nga Diyos nun ba? Klaro kayo kung dili po Diyos nun. So, maklaro po. Kung doon ako'y assignment sa una, bago pa ko sa ako may tanggap sa kaibag-jeep na ipasay. Kailangan mga kainan. Samtang gahula sa turno, ang nasa natungong bukit, turno. Ay, may apot ito, mahubog na. Restaurant eh, pero nakaila ko. Anagay ito. Ako, restaurant. Pastor! Kung kauban sa paano, hubog na yun, sige ko lakos sa sana. Bis, wako mag-saba-saba. Ikuhit na ng pastor, imong kauban sa paano, hubog na. So, ang atong kinabuhi, unay ginaingon na usog kaayo nga mensahe na diha sa mga palibot nga nagtanaw. And then, pagayong kadinig, uso sa iyang gina-advise o gina-paabot dinhi, living wisely means aligning daily habits with biblical principles. Diya sa atong pagkinabuhi uban sa kaalam sa Ginoo, uban sa pagkinabuhi nga naa ang pag-guide sa Ginoo, kini nagapasibo diha sa kinaiya sa prinsipyo sumala sa gisulti sa balaan ng kasulatan. Sa Proverbs chapter 16 and verse 25, ingon ito, there is a way, there is a way that seemeth right to a man, but the end thereof are the ways of destruction. Chapter 16, verse 25. Murag sa hunang ko na sa tao lang, tama mani. Murag tama. But the end thereof, ingon niya, are the ways of death, ways of destruction. Muna nga no, nga kanunay ang pulong sa Diyos, nag-remind sa matag usapan natin. And then, next na ito, pag-isgutan nini, gani ha akong i-dimension, let us guard our testimony, guys, sa atong palibot, nagatanaw sa, dili kalimod na sila nagabantay. And then, outsiders watch how Christians handle crisis. Need na sila. Kung natin problema, mag-unsa man ang mga problema. Kung
Labaw pabatas ila, marato dayon. Diba? Hindi na po na. Sa may padayon sa kasakit sa Ginoo, oy. Ako kay Ginoo. Usahay, ang dili Kristohano, mo na yun, oy, mag-ingon anak. Matikod po mo, doon may mga Kristohano sa grabe ng kagulo niya, ang mga dili Kristohano, kasakit sa Ginoo, oy, tama yun, tama. So, yun lang. Na ang outsiders, paniig sila. Once how Christians handle crisis, kung giunsa sa mga Christians pag-handle di lamang sa crisis, when it comes sa money matters, kasaligan pa ka. Kung when it comes sa pangalapit, so sila po naliit. Yan ang mga pastor lang isa sa mga naasa Senate sa kabalo naman, hindi na nakunin siya ng mga mag-out bigay mo, kasi na mag-involve ng kwarta. Kanya, investment po. Di lang guys, para lang sa ilan na, o di lang guys sila lang. So mga bantayanan po na to, nga kung muabot ang panahon na sa ato, muabot ng temptation sa money, we need wisdom. Need ka wisdom. Sa angan mo. Kaya ang mga tao sa palibot, naniig po na ginaunsa nato pag-handle sa panahon makasugat ka crisis, makasugat ka kwarta, o conflict, ginaunsa nato pag-handle. Gina-post ba dayon sa social media, kahit baon ng tibok kalimutan. Say, nanabaya ang nagkakahita doon, mabasa na ko. Away sa magsukot, ipos. Na dili ka maghimuhan. Dili ka ito na ipos dahil. Gawas na mapaulawan sila, kita ko dahil mo bumerang na sa ako. Doon ay feedback sa ako. Nagapaniid po. Dili lamang ang mga believers, pati na sa ang mga unbelievers, mga tao sa gawas. Nagapaniid kung ginaunsa na to pag-handle ang mga crisis, kung doon ay crisis na atong masugatan, sa manang ang mga crisis na nasugatan o masugatan na to, financial crisis, crisis sa relation sa family, o sa magtiayon, o sa isig kaingon, kaiguon na to na ma-handle na to sa tama. Amen? Na ingon na kita gina pahinunduman, ginatudluan. And then, aside sa pag-guard sa atong testimony, usa na nas dinhi mention sa verse 5 sa second praise, nag-ingon dinhi redeeming the time. Ang point dinhi nga kung ipaabot usab mo grasp every opportunity. I-grasp kana bang huktan jud, huktan, hold it. Kana mga opportunity nga ang gina-mention din kalabot pagabot sa verse 7 ay in verse 6 naghisgot na diha ng opportunity sa pagsulti sa pulong sa Diyos, sa pagtubag sa mga nagapakigsusi sa kamatuturan.
So, nagtuo ko nga, ang matapos sa kanato, dunay mga opportunity nga ginapahiluna, ginaplastar ang Diyos. O kinahanglan lamang kita maging sensitive na katuloy ay opportunity na to maging gi-ablis sa Ginoo para nako na maka-share sa ulong sa Ginoo. At least dili man sama gyud sa pastor mo share, dili man sama sa mga elders o mo share, bisan sa kagamay sa mensahe nung duman nato o gikinahanglan ang sabta nato, dunay mga opportunity nga gina-open ang Dios sa matapos sa So, kinahanglan nato ang pagka-sensitive na o maging ready sa pag-share sa iyang mga pulong. So, make the absolute best use of every fleeting opportunity God uses in your path. Treat everyday interactions as divinely appointed moments for the gospel. Yan ang nandito ka na ay na-ready. Manang dapat itong nasa atong nakaabit na siguro sa small book about sa itong daily meditation ng tulong sa Ginoo. Naatay ma-meditate, mapamalandungan, kaya at least nanong gi-allow sa Ginoo makanak na portion ng ating pamamalandungan posible. I-prepare na sa Ginoo kaya na siya ay tao na makasultihan sa atin. Kaya naman di panahon na ikinahanglan na isulti. Batong message ng Sunday, ang isulti. Yaman sa mga bata o sa panimalay, bisan diya sa Diyos. So, kini mo pahigundong, kini mo mensahe na ginapakita din sa nakagsa sa ato karon. Mensahe sa pag-remind sa ato diya sa pagkinabuhi sa mga pag-ampo bilang mga magtutuo na kining atong pagkinabuhi dili ko kapastan lang kung kamusta ka ganahan mag-pray o mahimo sa baptist prayer but ikinahanglan nato ni ikinaiya, bakasanon, ikinabuhi tungod kay kabahin na ni sa atong pagkinabuhing magtutuo. Kabahin na ni sa atong Christian living. Kabahin na ni sa tawag sa Ginoo sa ato. Muna nga, diya sa atong mga pag-ampo, pagayon ka, unya sa atong pag-ampo alang sa atong kinabuhi nga maging mabinantayon ka, atong i-guard ang atong kinabuhi, ang atong testimony na padayong mag-shine as suka. Si Jesus pa, ingon niya, in Matthew chapter 6, ingon niya sa verse, let your light so shine before asa men nga naman that they may see your good works. Sa unsang purpose? Ingon diha, glorify your Father which is in heaven.
sa iyang makita nila ang atong kinabuhi ingon na nagaganap mag-glorify ang atong Amahan. Kaingon na daghan ang nadumog na kong mga Kristohano marabag atong dimension ng mga class atong iyang amigo na doktor na sa buhipa nung giingnan daw siya daghan ako na ilham mga nagpailang Kristohano pero diha lagi na ako nakita sa imo Rasil ang pagka-Kristohano. Diba? Kasulti ka na. Diba? Saka, meaning, bisan sa kadaghan sa mga Kristohano na nagpailang Kristohano, dili di ay tanang kinabuhi nila mabasa, makita ang pagka-Kristohano. Sumo na isa sa ato kaya o dalang Diyos na nakakapon ang ato pag-kinabuhi. Makita, ingon na kinabuhi. Kaya katama sa napilang mga Kristohano. Lord, bless ang iyong mga tulong sa pipila ka mga minuto namang pagpamalandong ini. Pinipagayong tudlo, pahinundon ka namo dahil sa among pagkinabuhin mainagpuon sa pagayong sa pagkinabuhin sumalat sa iyong pagbubuton. Among pagayong mabantayan among testimony as Kristohano. Maraming sa namong i-ras, i-hold ka ng among Diyos na opportunity. Nasakta na mo, maging sensitive ka rin. Nasakta na mo, ikaw maghahagan na mo opportunity sa pag-share sa iyong mga tulong sa nagkalalay mga pamaagi. Tabangin kami na maging effective